Nasa harapan, hanapin ninyo ulit. Bilisan mo, nandun. Nasa harapan lang, sundan siya. Nahanap ninyo ba? Wala, pero naglagay si Marco sa alak niya ng pulbos ng pagkalimot. Malakas ang bisa ng gamot na iyon. Kung sa loob ng kalahating oras ay hindi siya makikipagtalik sa lalaki, magkakabaligtad ang mga lamang loob at dugo niya. Tiyak na mamamatay siya. Umalis na tayo. Nalason ako ng pulbos ng pagkalimot. Kaya pala. Ate, anong nangyari sa'yo? Huwag kang kikilos ng ganyan. Ate, bukas bibilang kita ng kakanin. Ate, nasugatan ka. Hindi kaya may nangyaring masama? Eto, kainin mo, ate. Sumama ka na sa amin sa bahay ng mga Jao. Sige, Basta't kasama kita, ate, pupunta ako kahit saan. maging asawa mo ako. Tatay, ang iginuhit mo, alam ko na yan. Ang galing ng anak ko, Isabel. Iguguhit ko sa'yo ngayon ang hindi mo pa nakikita. Tatlo. Apat. Sofia, Tatay. Tatay. Sinabi sa akin ni Isabel na gusto niyang mag-aral ng martial arts. Tingnan ninyo ito. anak siya ng isang tanga. Hindi karapat-dapat matuto ng suntok ng pamilya Antonio. Pero anak ko rin siya. Hindi siya anak mo mula ngayon. Kailangan mong putulin ang relasyon mo sa kanya. Tatay. Ito ang kasunduan sa kasal mula sa pamilya ni Marco. Pumirma na ako rito. Ang pamilya ni Marco ay susunduin ka bukas. Ayaw kong magpakasal. 7 taon na ang nakalipas. Niligawan ka ni Marco. Kung hindi dahil sa'yo at sa pagtakas mo, paano niya? Ganito ipinahamak ang pamilya natin na nagdulot sa pamilya natin na mapunta sa ganitong mapanganib na kalagayan. Ang manyakis na yon, noon para makuha ako. Binigyan niya ako ng pulbos ng pagkalimot. Kung hindi ako tumakas, hayaan ko lang ba siyang magtagumpay? Nakasalalay dito ang kaligtasan ng pamilya natin. Hindi pwedeng magmatigas ka. Alis. Tatay. Paano na si Isabel? Anak yan ng isang tanga, hindi anak mo. Ikaw, Sofia, wala kang anak. Tatay. Tatay, ayaw kong magpakasal. Tatay, ayaw kong magpakasal, tatay. Kung hindi ka magpakasal, ang pamilya natin ay wawasakin ang pamilya ni Marco bilang miyembro ng pamilya. Dapat kang magsakripisyo. Dapat kang magsakripisyo. Isabel, ang ituturo ko sa'yo ngayon ni nanay ay ang suntok ng pamilya Antonio. Dapat mong pagtuunan ng pansin at pag-aralang mabuti. Sige. Ikaw naman. Bel, kasalanan ko itong lahat. Pagkatapos ngayong gabi, hindi na kita maaasikaso, lalo na ang turuan ka ng martial arts. Mahal. Kain ka ng manok, mahal. Mahal.
Ingat. Halika mahal, kain ka ng manok. Kung hindi ka lang sana ang ganda-ganda na ng buhay. Sana nga ay isa kang napakagaling na martial artist. Nanay, tingnan mo ang suntok ko. Tama ba? Mali ang suntok mo. Dapat ibuhos mo ang lahat ng lakas sa iyong kamao, tapos saka mo ibuga. Panoorin mo ako. Hangin pala talaga. Hindi yung hangin mula sa suntok niya. Halika, Isabel. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng tatay mo. Gawin mo ang sinasabi ng nanay mo. Sa tingin ko tama si tatay. Ang suntok ng pamilya Antonio ay minana ng mga angkan ng pamilya Antonio. Hindi ito maaaring mali. Makinig ka sa akin. Nanay, gusto kong subukan ito. Ito ay batong pansubok. Ang isang mandirigma ay susuntok sa batong ito. Kapag mas maraming bitak ang lumitaw, mas malakas ang mandirigma. Paano kung mabasag ang batong pansubok? Anak, sa buong lungsod ulap, wala pang sino man ang nakakabasag ng batong pansubok na ito. Kahit na ang nasa antas ng hari ng mandirigma, hindi kayang basagin ito. Nanay, gusto kong subukan. Sige, mag-ingat ka, huwag kang masaktan. Okay lang yan, bata ka pa, nagsisimula ka pa lang magsanay. Normal lang na walang bitak na lumitaw sa bato. Ellie, sa susunod, huwag kang magturo ng basta-basta kay Isabel ng martial arts. Baka mailihis mo siya. Naiintindihan ko. Tara na, uwi na tayo at matulog. Bilis, anong hinihintay mo? Nandito na si Marco. Manugang, hindi pa ba dumarating ang karo? Nakipagtalik si Sofia sa isang tanga. Karapat dapat ba siyang sumakay sa karo? Ano ang sasakyan niya? Gamitin mo ito. Anong ginagawa mo? 7 taon nang nakalipas, tumakas ka. Ngayon, gusto kong nakagapos ka at maglakad ng paisa-isa patungo sa bahay ng mga Marco. Gapusin. Lakad. Nanay! Belle. Nanay! Babalik ka pa ba? Mabait ka, Belle. Oo, babalik talaga ang nanay mo. Anong ginagawa ninyong dalawa? Bilis, hatakin niyo siya pabalik. Nanay! Mabait ka, Belle, kayong mga... Bitawan niyo ako. Makinig ka, Belle. Umuwi ka. Nanay! Niloloko ka lang ng nanay mo. Ayaw na niya sa'yo. Nanay, ha ha ha. Lakad. Nanay! Bel, nanay, Ayaw mo na ba sa akin, nanay? Nanay! Belle, Tatay! Tatay, gising na. Tatay. Halika na, bilis. Anong nangyayari, Bel? Nagpakasal na si nanay. Kailangan nating agawin siya. Sofia. Lumuhod ka. Hayaan mong tapakan kita para makababa ako sa kabayo.
Ginagawa mo akong upuan ng tao. Manugang, ang pamilya ni Marco, wala namang ganitong patakaran noon. Meron ng ngayon. Sophie, lumuhod ka na. Pakiusap, bumaba ka na sa kabayo, manugang. Tatay. Sinasadya niyang hamakin ako. Pinababayaan mong magkamali ang hangal na iyon. Ginawa mo akong kahiya-hiya sa lungsod ulap. Hindi kita hahayaang dumanas ng kahihiyan. Mahirap mapawi ang galit ko. Naisip mo ba, kapag nagalit ang manugang, ang buong pamilya natin, ang hangal na iyon, pati ang kanyang anak na babae ay magdudusa? Bilisan mo, lumuhod ka. Belle, para sa inyo inay, anumang hirap kayang tiisin lahat. Ikaw at ang iyong tatay. Dapat kayong mabuhay ng maayos. Unang yukod sa langit at lupa. Pangalawang yukod sa mga magulang. Tumigil ka. Ano ang ginagawa ninyo? Nandito kami para agawin ang kasal. Mag-asawa, yumukod sa isa't isa. Inay, ililigtas ka namin. Ellie, Belle, hindi dapat kayo pumunta rito. Umalis. Umalis ka na. Umalis ka na. Isang hakbang pa, mamamatay kayong lahat. Huwag. Nanay, hindi kami aalis. Kasama mo kami. Papauwi. Umalis. Mahal, Sa kasalan, pinapunta mo ang tangang ito at ang anak mo para mang-insulto sa akin. Mga tao. Hulihin sila, itapon sa ilog. Sige, Huwag. Marco. Huwag. Belle. Bata pa siya. Elay ay tanga. Pakiusap ko sa'yo. Magpakita ng awa. Patawarin mo sila. Pakiusap ko sa'yo. Pakiusap ko sa'yo. mahal. Para sa kanya ka humihingi ng awa? Sige, kailangan dumaan ang tanga sa aking pagitan ng mga hita. Baka patayin ko siya. Grabe ka. Ang tangang iyon ay naglakas loob na mang-agaw ng kasalan. Iyon ay insulto sa pamilya Marco. Kailangan mamatay siya ngayon. Huwag. Nanay, Mahal. nanay, Ayos lang ako. Dalhin mo ang Belle at umalis. umalis! Sofia. Tangang tao lang siya. Ako ang pinuno ng pamilya Marco. Ganito ka magtanggol sa kanya. Para sabihin sa lahat na mas mababa ako sa tangang ito. Marco, hindi ko sinasabi iyon. Humingi lang ako ng awa. Magpakita ng awa. Patawarin mo sila. Pakiusap ko. Mas ganon ka. Mas gusto ko siyang patayin. Ang suntok kanina, tinanggol mo siya. Ang suntok na ito, paano mo ito tatanggol? Huwag. Huwag mong saktan ng tatay ko. Sige. Kahit ang batang ito ay nagtatanggol sa kanya, ipapadala ko muna siya sa impyerno. Paano kaya? Paano kaya ang batang ito, paano siya nagkaroon ng ganitong lakas? tinuro ba ito ni Sofia? Sa murang edad ay may ganitong kakayahan. Hindi ko siya napansin. Sino ang gumawa nito? Sinira ang test stone. Kahit sa buong lungsod ulap, walang makakagawa nito. Ang test stone ba? Ay siya ang sumira? Natalo ni Isabel ang martial arts master. Sa murang edad, nakakagulat talaga. Sa tingin ko, hindi handa ang binatang Marco. Siguro hindi siya handa. Kyle, malaking araw ng kasal ko ngayon. Ayaw kong magkaroon ng dugo sa kamay ko.
Ikaw. Opo. Siya ang Kael. Daw siya ay estudyante ng Samahan ng Langit at Lupa. Ang kanyang kakayahan. Ay nasa level na ng Martial King. Marshal King? Kaya hindi ba siya ang magiging hari sa buong lungsod ulap? Isabel, umalis ka. Hindi mo siya makakatalo. Isabel. Nanay, hindi ko hahayaan na magpakasal ka sa iba. Isabel. Batang ako naman. Isabel. Huwag. Bata, ako na. Huwag! Sofia, mahal. Mga masasamang tao kayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Isabel, umalis ka. Sumunod ka. Inay, mapoprotektahan kita. Gusto mo bang masaktan ulit ang inay? Umalis ka. Sofia, pabilisin mo ang tangang ito na humingi ng tawad sa binatang Marco. May oras pa. Elias ang asawa ko. Siya ang ama ni Isabel. Ako maaari kong tiisin ang kahihiyan, pero siya hindi. Talagang matigas ang ulo mo. Anong panahon na ngayon? Pinagtatanggol mo pa ang tanga? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya natin? Isabel, mabuting anak, hindi ka dapat magkaproblema. Alagaan mo ang ama, naalala mo? Inay, gusto rin kitang protektahan. Pero hindi ako makapag-concentrate ng lakas. Hindi ako makapagsuntok. Kael, kumilos ka. Bukasan ang problema. Umalis. Mahal. Bitawan ninyo ako. Bitawan ang inay ko. Alagaan mo ang Isabel. Mahal. Bitawan ang inay ko. Huwag ninyong saktan. Mahal. Isabel. Sabihin ng ama, tumahimik ang puso at isip. Tumahimik ang puso at isip. Puno ng lakas ang tiyan. Dumadaloy sa mga ugat, mag-ingat sa peligro. Sa mga ugat, Dumadaloy sa mga ugat. puno ng lakas ang tiyan. Sofia, hindi mo pa ba naiintindihan? Kapag napangasawa mo ang tangang ito, kahit patay ka na dahil sa pananakit niya, wala siyang magagawa. Magagawa lang niya ang magsalita ng kalokohan, ang tarantado. Patayin siya. Dumadaloy sa mga ugat, dumadaloy sa mga ugat. Bitawan ang inay ko. Pakawalan ng nanay. Nanalo si Isabel. Nanalo si Isabel. Tatay. Nanay, nanalo tayo. Isabel, magaling ka. Nanalo ang batang babae. Ang galing niya ay higit pa sa inaasahan ko. Isang suntok lang, natalo ang Martial King. Ang lakas ng batang babae ay nasa Martial Emperor level. Ano ba nangyari? Hindi mo pa natalo ang isang bata? Hindi alam kung bakit ang internal energy niya ay tumaas ng napakabilis. Parang isang martial artist na nag-practice ng 30 taon. Ako ay hindi kalaban niya. Marco, natalo ang tao mo. Mas mabuti na magkasundo tayo. Huwag nang magpatuloy hanggang pareho tayong masaktan. Tama yang Marco, magkasundo na tayo. Bakit mo naiisip na masasaktan mo ang pamilya ko? Kael, ipakita mo sa kanila ang tunay mong lakas.
Hala? Alimaw. Naging halimaw si Kel. Mahal, anong gagawin natin? Ito ang lifespan consuming needle technique. Tama. Yan nga ang lifespan consuming needle technique. Ginagamit ang mga espesyal na karayom para harangan ang mga pressure point. Pinapamanhid ang pakiramdam ng sakit. Pinapataas ang kapangyarihan. Pinapamanhid nga ang sakit kahit na mawalan siya ng isang braso. O isang binti, kakayanin pa rin niyang lumaban. Nakakatakot ito. Ay nako, tapos na. Pareho ang antas nila at wala si Kael sa sakit. Talagang matatalo si Isabel. Ginoong Marco, napakagaling ni Isabel. Walang hanggan ang kanyang potensyal. Kung maaari po ninyong patawarin siya ngayon, Kapag mas magaling, lalo kung gusto siyang patayin. Sumalungat ka sa aming pamilya, nararapat lang ang parusa mo. Inay, hindi takot si Isabel. May kakayahan si Isabel na protektahan si Itay at si Inay. Batang hamog. Talaga nga, parang batang kalabaw na hindi takot sa tigre. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng 6 na karayom na itinurok ko sa kanya? Ano ang ibig sabihin nun? 2 karayom, 10 taon ng buhay ang nababawas. Tumataas ng isang maliit na antas. 6 na karayom, 30 taon ng buhay ang nababawas. Tumataas ng 3 maliit na antas. ano? 3 maliit na antas? Kung gayon, Hindi ba yon ang antas ng emperador ng Mandirigma Tuktok? Antas ng emperador ng Mandirigma Tuktok. Isabel, Anak sa labas, ngayon din papatayin kita. Isabel, dalhin mo ang tatay mo at umalis ka. hindi ka makakaalis. Kyle, walang dapat mabuhay. Umalis. Nanay, hindi ako aalis. Kaya kitang protektahan. Munting babae, tapos na ang laro. Huwag. Eli, okay ka lang ba? Mahal, okay lang ako, okay lang ako. Tatay, ang galing mo talaga. Anong nangyari sa'yo? Hindi mo pa mapatay ang isang tanga. Marco, huwag kang magmadali. Kanina lang, baka aura ko lang yon. Medyo magulo. Hintayin mong ayusin ko muna sandali. Lipulin ninyo silang 3. Isabel, ipapasa sa'yo ni tatay ang bituin. Kaya nitong protektahan ka. Sige. Ang aura ng nalaglag na Diyos ng digmaan. Sa wakas, lumabas ka rin. Naka-breakthrough na siya. Anong nangyayari? Dahil kaya ito sa tangang yon. Ito, sa ganito kaikling panahon, nakarating na sa antas ng emperador ng Mandirigma, gitna. Hindi. Antas ng emperador ng Mandirigma, huli na ito. Kapareho ko na ng antas. Anong hinihintay mo? Patayin mo siya, aray. Tatay, nanalo ako. Isabel, ang galing mo. Nanalo. Nanalo! Ang aming pamilya ay nagkaroon ng isang makapangyarihang emperador ng Mandirigma. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba isang panloob na mag-aaral ng samahan ng banal na emperador? Ikaw, Ni hindi mo kayang talunin ng isang bata? Binatang Marco. Ito ang tunay na antas ng emperador ng Mandirigma, Tuktok. At ako mo ay sa pilitang lang nakapag-breakthrough. Siya at ako ay hindi talaga magkatulad ng kalakasan. Salamat, tatay. Ang munting bituing ibinigay mo sa akin ay napaka-akinabang. bigyan pa kita ng higit pa ni tatay. Halika.
Marco. Halika rito. Oh, mahal na emperador ng mandirigma. Iyon, Ako? nagkamali ako. Kayo ay patawarin ninyo ako. Lumuhod? Kung tayo ang natalo ngayon, pinalaya mo kaya kami? Mahal na emperador ng mandirigma. Bulagang matakot, hindi nakilala ang dakila. Basta't patawarin mo lang ako ngayon, anumang kahilingan ay tutuparin ko. Binatang Marco, kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan, So bakit pa ako gumawa nun? Nagkamali ako. ngayon mo lang nalaman na nagkamali ka. Huli na. Paano mo ko napatos? Bakit hindi kita papatusin? May emperador ng mandirigma ang pamilya namin. Alam mo ba kung sino ang sandigan ko? Ang samahan ng banal na emperador ang sandigan ko. Ganito ang ginawa mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na lipulin kayo ng samahan ng banal na emperador? Dumating na ang kataas-taasang pinuno. Kataas-taas ang pinuno. Senior. Ang tagal nating hindi nagkita. Senior? Anong senior? Nagkamali ka. Hindi ako ang kuya mo. Puong Elias. Siya ay isang ordinaryong tao lang. Nagkamali po kayo. Hindi siya ordinaryong tao. Noong araw siya ang naghari sa Hilaga at Timog bilang pinakamataas na mandirigma. Siya nga. Ang Elias na ito ay nagtago ng napakalalim. Kaya nga ang talento ni Isabel ay napakalakas. Dahil lahat ay nakuha niya sa pagmamana ni Elias. Poong Elias, kung si Elias ay kuya mo, kaya tayo ay magkakamag-anak na. Mas mabuti pa, pumunta po kayo sa aming pamilya Zhao at kami ay mag-aalaga sa inyo ng mabuti. Ano sa tingin mo? Kaya ako ay mag-aalaga ng mabuti. Siya ang kuya ko, tama. Pero siya rin ang aking mortal na kalaban. Ngayong araw na dumating ako, ay para patayin siya. Huwag mong saktan ang tatay ko. Ano ang gagawin mo? Huwag mong saktan ang anak ko. Banal na katawan ng Phoenix. Matagal ko siyang hinahanap. At ngayon, nakita ko na. Banal na katawan ng Phoenix. Kaya nga ang kakayahan ni Isabel ay napakabilis umunlad. Dahil mayroon siyang espesyal na katawan. Ipagapos sila, kunin ang marka ng batang babae. Tatay, Isabel, kuya, kailangan kong pasalamatan ka para sa ano? Pakawalan mo agad ang Isabel. para sa pagpapanganak mo ng napakagandang anak na babae. Siya ay may banal na katawan ng Phoenix. Ang bilis ng pag-unlad niya ay 100 beses na mas mabilis kaysa ordinaryong mandirigma. Kukunin ko ang lakas niya para makapasok sa antas ng Diyos ng mandirigma. Malapit na. Tatay! Napakasama mo. Masama. Kailangan kong pasalamatan ang kuya ko. Para sa malaking tulong sa pag-unlad ko. Isabel. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang anak ko. Kuya, naalala mo pa ba? Sinabi mo na naabot mo na ang Wushen. Tulungan mo akong maabot din. Ngayon, nagawa mo. Huwag. Taray, tulungan mo ako. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Kuya, naalala mo na. Sa mga nakaraang taon na naging tanga ka, siguradong masakit yon. Ay, bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Huwag mong saktan ng tatay ko, tatay! Hindi ba't ang galing-galing mo? Hindi ba't ang anak mo ay isang wuhuwang? Ngayon, magiging katulad mo na siya. Magiging isang walang kwentang tao. Huwag mo siyang galawin. Huwag mo siyang galawin. Huwag ninyo siyang galawin. Talagang isang walang kwenta. Ang katawan ng anak mo ay kukunin na. Ngunit wala kang magawa kung ako ang nasa kalagayan mo. Mabuti pang mamatay ka lang. Huwag kang magmadali. Ihahatid ko kayong magkakasama. Hindi.
Bilang isang lalaki, ang sarili mong asawa at anak na babae ay hindi mo kayang protektahan. Para saan pa ang mabuhay? Marco, tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik. Pagkamatay niya, ikaw ay magiging katulong kong tagapainit ng kama. At kayong lahat magiging mga utusan ko. Mamatay ka. Kapatid, Ikaw. malapit na akong makaabot sa antas ng Diyos ng mandirigma upang makatakas sa pagtubos. Isinara ko ang aking mga kakayahang pang martial arts. At naging isang tanga. Huwag kang kikilos ng basta-basta. Bukas ate, bibilhan kita ng kakanin. Tatay, ang iginuhit mo, natutunan ko na yon. Kapatid, manatili ka na lang sa pagiging tanga mo. Tingnan mo kung paano ko sipsipin ang buhay ng anak mo. Tatay, ang galing mo talaga. Basta nandito ako, hindi kayo mapapahamak. Ako ang Supreme Warrior. Paano mo nagkakaroon ng lakas ng loob na magsabi ng ganito? Ang dahilan kung bakit siya Supreme Warrior ngayon ay dahil wala ako. Tete, hindi ba hindi ka na ngayon tanga Habang hindi kami nakatingin, nailigtas mo ang asawa at anak mo. Pero ano naman? Kailangan bang ipagmalaki mo ang sarili mo? Malakas ba ako? Malalaman mo na. Kuya, aamin ako nung mga nakaraang 7 taon talagang malakas ka. Tumigil ka. Nasa loob si Elias at nag-iensayo. May kakaibang pangyayari sa langit ngayon. Bumaba ang lakas ng yang, kumalat ang maruming hangin. Nais kong bantayan si Kuya sa kanyang pagsasanay. Sana'y maging matagumpay ka, Kuya, at malampasan ang antas ng Diyos ng mandirigma. Papasukin mo na siya. Kuya, Kapatid, napakaganda ng pagdating mo. Kapag kasama kita, mas panatag ang loob ko sa pagsasanay. Ang Phoenix Divine Technique ay malapit ng maging ganap. Hindi masasayang ang pag-asa ng ating guro. mamatay ka. Kapatid, ikaw, Habang buhay ka pa, ang kataas-taasang mandirigma ay hindi magiging akin. kapatid, ako, pasensya na. May amoy ng mandirigma sa kanya. Habulin! Nandito pa rin ang presensya ng mandirigma. Hanapin ninyo. Paano kung selyado ang kanyang lakas? Selyado ang lakas. Gagawin siyang tanga niyan. Sumunod kayo sa akin. Wala na tayong magagawa. Selyo, Nawala na ang presensya ng mandirigma. Pero ngayon ay nasa antas ng emperador ng mandirigma. Tok-tok ka lang.
Ako ay nasa kalahating hakbang sa Diyos ng mandirigma. Paano ka makikipaglaban sa akin? Antas ng emperador ng mandirigma. Tuktok. Dilatan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Nalusaw na ang hangganan. Naka-breakthrough na ako. Antas ng Diyos ng mandirigma. Makipaglaban sa akin, hindi ka pa sapat. Tingnan mo ulit. Naka-breakthrough na ulit. Hindi. Hindi pwede. Paano may tao sa ganitong maikling panahon na makakagawa ng dalawang breakthrough? Kakaiba. Halimaw. Ito. Isa itong halimaw. Kahit naabot mo ang antas ng santo ng mandirigma, ano pa ang magagawa mo? Ako ay kalahating hakbang sa Diyos ng mandirigma. Sa pagitan natin, malaki pa ang agwat. Maliban na lang, mag-breakthrough ka pa ng isang antas, tingnan ko. Isa pang antas. Ano ang mahirap? Mula noon hanggang ngayon, ang pinakamataas na record, 2 antas lang ang na-breakthrough para maabot ang antas ng santo ng mandirigma. Paano mababali mo pa ba ang record? Kakaiba. Hindi pa ba tuluyang nawawala ang aking selyo? Hindi pa ba ito ganap na nawawala? Tama na. Nakikita ko na ikaw, pinakamataas na antas ng mandirigma ka lang. Pero ang kalaban mo ay ang pinakamataas na mandirigma. Ano man ang antas mo ngayon, iisa lang ang kahihinatnan mo. At iyon ay kamatayan. Ellie. Huwag kang mag-alala. Jiang Xiaoming, 7 taon na ang nakalipas. Nakatakas ka. Ngayon, hindi kita palalampasin. Imposible. Isang mandirigma ka lang. Paano mo nahawakan ang aking espada? Ikaw, Gaya ng iniisip mo. kailan ka naging mandirigmang Diyos? Kanina lang. Medyo interesante. Matagal ko na itong inaasam. Ako rin ay Diyos ng mandirigma. Kalahating hakbang sa Diyos ng mandirigma. Hindi patunay na Diyos ng mandirigma. Isang hakbang lang ang pagitan. Sa larangan ng martial arts, isang hakbang ay malaking pagitan. Pero nawalan ka ng disiplina sa loob ng 7 taon. Nanalo si Papa! Si Elias. Talagang Diyos ng mandirigma. Napakakagulat talaga. May pag-asa ang muling pagbangon ng aming angkan na Jiao. Oo nga, lolo. Ellie, sa labas, sabi nila, ikaw ang hindi bagay sa akin. Sa totoo lang, ikaw ay Diyos ng mandirigma. Sa tingin ko, ako ang nakipagsapalaran sa'yo. Sophie! Salamat sa mga taon. Patuloy na pag-aalaga sa akin. Bakit? Bakit? Hindi patas ang tadhana. 7 taon akong nagsumikap. 7 taon kang nawala ng disiplina. Bakit hindi pa rin kita matalo? Sa larangan ng martial arts, ganito talaga. Ang taong katulad mo ay hindi mauunawa kailanman. Ang utang mula 7 taon na ang nakalipas. Dapat tapusin na. Aray, kapatid. Huwag mo akong patayin. Kuya. Huwag mo akong patayin. Pangulo, kayo na ang mauna. Kami na ang magtatanggol sa huli. Hindi na kailangan. Sining ng pagsipsip ng bituin. Ang aking natutunan. Miguel, natutunan mo ang masamang sining ng pagsipsip ng bituin? Sa mundo ng martial arts, walang mabuti o masama. Basta ito ay kapaki-pakinabang, hindi ito masama. Matigas talaga ang ulo mo. Kung gayon, ako na ang maglilinis ng pangalan ng ating guro. Aray, kuya?
Bago ka kumilos, tingnan mo muna ang iyong asawa. Sofia, Inay. Ayos ka lang ba? Ellie, ayos lang ako. Humanap ka ng pagkakataon. Nailikas si Isabel. Kuya, nalaso ng asawa mo ng aking pulbos ng pagdurusa. Sa loob ng 2 oras, siguradong mamamatay siya. Pero, ako naman, meron akong antidote. Basta ibigay mo lang ang iyong lakas ng loob. Pag-iisipan kong ibigay ito sa iyo. Ellie, huwag kang maniwala sa kanya. Masamang tao, hindi mo ba gusto ang aking katawan ng banal na phoenix? Ibinibigay ko ito sa iyo. Pakawalan mo ang aking itay at inay. Huwag. Munting babae, narito na mismo sa harap ko ang isang Diyos ng digmaan. Bakit ko pa kailanganin ang iyong katawan ng banal na phoenix? Kapag nakuha ko na ang lakas ng tatay mo, saan ka pa tatakbo? Ellie, huwag mo akong intindihin. Humanap ng pagkakataon para takasang kasama si Isabel. Kahit sundin mo ang gusto niya, hindi naman siguradong ibibigay niya ang antidote. Wala kayong karapatan ngayon na makipagnegosasyon sa akin. Kung hindi mo ibibigay, mamamatay ka. Kung ibibigay mo, mamamatay si Elias. Sa inyong dalawa, kailangang may isang mamatay. Huwag, ayaw kang may mangyaring masama sa aking itay at inay. Kuya, habang lumilipas ang oras, lalong lumalalim ang lason. Baka sa bandang huli, kahit may antidote, hindi na ito magtagal ng 1 buwan. Masama, huwag mong saktan ang nanay ko. Ibigay mo agad ang antidote. Kuya, ano na ang pasya mo? Ikaw ba ang mamamatay? O ang asawa mo? Miguel. Papatayin kita. Miguel, papatayin kita. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ba gustong iligtas ang iyong asawa? Sofia, Inay, Aray, dumudugo ka pa. Mukhang umabot na sa bituka. Ang pulbos ng pagdurusa. Ngayon, malamang nagkakasugat-sugat na ito. Miguel. Ako ang nagligtas sa'yo nun. Ako ang nagmakaawa sa ating guro na tanggapin ka. Ang batang ito ay suwail sa likas niyang pagkatao. Mas mabuting ihatid na lang natin siya sa paanan ng bundok at hayaang mabuhay sa sarili niyang paraan. Guro, Pakiusap, tanggapin mo siya. Kung may mangyaring masama sa hinaharap, ako ang mananagot. hindi pwede. Ang batang ito ay makakasagabal sa iyo. Guro. Kung hindi mo siya tatanggapin, hindi ako tatayo hanggang sa pumanaw. Guro, Mukhang ang aking estudyante ay talagang itinakda ng tadhana na magkaroon ng pagsubok na ito. Miguel, ibibigay mo sa akin ang antidote ngayon at kalimutan na natin ang lahat. Huwag nang pag-usapan ng nakaraan. Ang ganda ng sinabi mo. Sinabi ko na yan. Isuko mo ang iyong kapangyarihan. Patawarin ko ang asawa mo. Elias, ano pang hinihintay mo? Gumalaw ka. Dali mag-alay ka ng iyong kapangyarihan. Gusto mo bang manood lang habang namamatay si Sofia? Sige, papayag ako. Elik, huwag. tatay, wag. Sophie, sinabi ko na. Hindi kita pababayaan na masaktan. Bel, makinig kang mabuti sa nanay mo. Pangako, papayag ako. Ibigay mo sa akin ang antidote. Ialay mo ang iyong kapangyarihan. Siyempre, ibibigay ko ang lunas. Mag-aalay ako. Huwag. Mabuti. Paano nangyari yan? Baka naman, marunong ka rin ng sining ng pagsipsip ng bituin? Akala mo ba katulad kita ng uri mo? Hindi ka pa umabot sa antas ng Diyos ng mandirigma. Kaya hindi mo nauunawaan ang lihim nito. Elias, Bitawan mo yon. kung hindi mo bibitawan, dudurugin ko ang lunas. Ikaw ba?
Ang lunas, ikaw, paano? Baka naman kanina, Elias, bitawan mo yan. Kung hindi mo bibitawan, dudurugin ko ang lunas. Isabel, alagaan mo ang iyong ina. Ang gagamitin ko ngayon ay ang hakbang ng anino. Pag-aralan mong mabuti. Opo. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Nanalo si tatay. Kaya mo yan, tatay. Natalo ka. Elias, masyado kang naive. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba talaga? Nanalo ka na? Nanay! Sofia, Ha ha ha. Sa totoo lang. Wala naman talagang antidote. Ha ha ha. ano yung ibinigay mo sa kanya? Ano yun? Siyempre, isang nakakatuwang bagay. Ikaw. Sabihin mo, ano talaga ang ibinigay mo sa kanya? Wood yun? Napakabastos mo. Sofia, pasensya na, nagkamali ako. Eli, hindi kasalanan mo. Malas lang ako. Walang mangyayari. Ito ay hindi ordinaryong uod. Kokontrolin ito sa utak niya at kakainin ang kanyang kaluluwa. Siya na ngayon ay aking tau-tauhan na. Sofia, ano ang gagawin mo? Eli, patayin mo ako. Sofia, Hindi! Kung gusto niyang mamatay, bibigyan ko siya. Inay, huwag! Eli, huwag mong pilitin. Talagang mamamatay ako. Dalhin mo si Isabel at mabuhay ng maayos. sinabi ko, hindi kita pahihirapan kahit kailan. Ako yung saan galing ang asong gubat na ito. Umalis ka. Ngayon, ang batang si Marco, ay nag-aanyaya ng mga panauhing pandangal sa restaurant. manghihingi, lumayo ka sa akin. Halika, pumunta ka rito sa akin. Bilisan mo! Halika na, mabilis. Kawawa naman. Pumunta ka rito. Halika, halika, halika. Ganito, saka lang masarap. Huwag ka nang kumain. Hindi ito ng pamilya ni Sofia. Si Binibining Sofia, ikaw ang panauhing pandangal na inanyayahan ng aming binatang si Marco. Huwag mo nang pansinin ang ganitong asong salbahe. Ito ang kakaning Osmanthus na ako mismo ang gumawa. Ito kainin mo. Sino ang tao, sino ang aso. Ang pamilya namin ay alam naming makilala. Mrs. Sophia. Sige na. Tara na. Gusto ni Elias na tanggalin ang parasite? Talagang may puso siya.
Sophie. Ang galing naman. Ang Wushen ay magiging tau-tauhan ko. Paano nangyari yon? Ano ba, ikaw mismo ang nagpababa ng iyong kapangyarihan? Para lang masugpo ang mga uod ko? Ano naman kung nagpababa ako ng kapangyarihan? Ginamit mo na lahat ng paraan. At malubha pa ang iyong mga sugat. Kahit na magpababa ako ng isang antas, ano ang magagawa mo sa akin? Sige. Matapang ka talaga. Awa naman, wala akong malay. Ang inyong pamilya, mga gaw, umalis kayo sa lungsod ulap sa loob ng 3 araw. Kapag nakita ko pa kayong muli, huwag ninyong sisihin ang aking kalupitan. Aalis na ako. Isabel, puntahan natin si Dr. Mateo para magamot ang sakit ng iyong ina. Dr. Mateo, kamusta na? Okay naman, na-absorb na ng mga parasitikong insekto ang lason sa katawan niya. Wala muna siyang panganib sa buhay. Pero, posibleng hindi na siya magising magpakailanman. Habang buhay na magiging koma? Wala na bang ibang paraan? May paraan naman. Maliban na lang kung makukuha mo ang banal na lotus ng langit at lupa ng sekta ng Espadang Mandirigma. Sagradong bagay iyon ng kanilang sekta. Hindi basta-basta ibibigay sa kahit na sino. Pero ngayong taon, yung pinuno ng sekta ng Espadang Mandirigma parang may malaking problema. Maliban na lang kung matutulungan mo silang malutas iyon, baka sakali, ibigay niya sa iyo ang banal na lotus na iyon. Anong problema? Ito kasing sekta ng Espadang Mandirigma at sekta ng banal na espada, magkasekta at magkaugat naman talaga. Pareho silang may-ari ng espadang bakal na itim. Kaya nga, yung sekta ng banal na espada, paulit-ulit na nagpapadala ng mga estudyante para makipagpaligsahan. Kapag tinalo nila ang sekta ng Espadang Mandirigma, makukuha nila ang espadang bakal na itim. Ngayong taon, may isang napakagaling na punong estudyante ang sekta ng banal na espada. Kawawa naman ang sekta ng Espadang Mandirigma, bagong palit ang pinuno, hindi pa matatag ang pundasyon. Malamang mawawala sa kanila ang espadang bakal na itim. Nababahala ang kanilang pinuno dahil dito. Madali lang yan. Papasukin ko si Isabel sa sekta ng Espadang Mandirigma. Siya ang papalahok sa paligsahan. Tiyak na matutulungan niyang manalo ang sekta. Ayos, napakaganda naman. May pag-asa ng gumaling ang asawa mo. Maraming salamat sa payo, Doktor. Pupunta na ako sa sekta ng Espadang Mandirigma. Nasugatan ka. Nakita ko ang paborito mong estudyante. Ang galing-galing niya talaga. 7 taon nang hindi nagsasanay, hindi ko pa rin siya kayang talunin. Paulit-ulit na kitang pinagsabihan kung mali ang puso, hindi ka magiging Diyos ng digmaan. Mali ang hangarin mo, kaya mahirap para sa'yo na maging Diyos ng digmaan. Pakikinggan mo, Ginoo, ako ay magiging Diyos ng digmaan. Sisipsipin ko ang kapangyarihan ng lahat ng mga dalubhasa sa buong mundo. Ginamit mo nga ang sining ng pagsipsip ng bituin. Hindi mo ba alam ang panganib ng demonyong sining na iyan? Lalamunin nito ang iyong pag-iisip, gagawin kang baliw na pumatay lang ng pumatay. Mawawalan ka ng pagiging tao. Ano naman? Kung hindi ako magiging Diyos ng digmaan, Hinding-hindi ko matatalo si Elias. Kahit mawalan ako ng pagiging tao, tatapusin ko siya gamit ang sarili kong kamay. baliw ka talaga. Sige, Lolo, tulungan mo akong maging Diyos ng digmaan. Magsisimula ako sa'yo. Sining ng pagsipsip ng bituin. Sayang naman, hindi sapat ang mga yan. Taksil! Siguradong ipaghihiganti ako ni Elias? Lilinisin niya ang pangalan natin. Sige, hintayin mo lang. Kapag naging Diyos na ako ng digmaan, dadalhin kita sa kanya. Papanoorin kitang mabuti.
kung paano ko siya papatayin. Ang espadang bakal na itim ay sagradong bagay ng aming sekta. Ito'y minana ng 3 henerasyon. Hindi ito dapat mawala sa panahon namin. Kung hindi, paano kami haharap sa aming mga ninuno pagkatapos? Wala na tayong magagawa. Ang sekta ng banal na espada ay may Leo. 22 taong gulang pa lang, nasa antas ng emperador ng mandirigma na siya. Ang pinakamalakas nating mag-aaral si Celeste, kakakuha lang ng antas ng hari ng mandirigma. Sa paligsahan ng mga mag-aaral ngayon tayo, ay siguradong matatalo. Sa pagkakataong ito ba, talagang matatalo na tayo? Hindi naman siguro. Pangulo! Ito ang anak kong babae, si Isabel. Nais niyang sumali sa inyong sekta ng espadang mandirigma at maging isang mag-aaral. Magpapaturo lang ng basta-basta? Akala mo ba'y madali lang makapasok sa aming sekta? Sandali. Pangulo, kilala ko ang taong ito. Siya yung loko-loko mula sa angkan ng Jao, anak ng isang loko-loko. Anong talento kaya ang meron siya? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga bantay sa pintuan. Pinapapasok pa nila ang mga loko-loko. Ito ay katawan ng banal na emperador at Phoenix. Tama ba ang sinabi mo, Pangulo? Ang ganitong uri ng katawan, mabilis na uunlad ang kanyang kakayahan. Ang anak ng isang hangal, paano magkakaroon ng ganitong uri ng katawan? Hindi ako maaring magkamali. Ito ang katawan ng banal na emperador at Phoenix. Simula ngayon, ikaw ang magiging aking huling estudyante. Pwede ba? Pwede. Napakaganda naman yan. Ang aming sekta ay nangangailangan ng isang estudyante para sumali sa koponan para sa paligsahan. Tamang-tama ang pagdating niya. Pero may isa akong kondisyon. Tutulungan namin kayong manalo sa paligsahan at ibibigay ninyo sa amin ang banal na lotus ng langit at lupa. Ibigay sa amin. Ang iba pwede. Pero itong banal na lotus ng langit at lupa, hindi. Ito ay banal na bagay ng aming sekta. Ito ay ginagamit lamang kapag may malaking krisis sa sekta. Upang iligtas ang isang mahalagang tao. Ito ang aming pinakamalakas na baraha. Pangulo, nakita mo naman, ang anak kong babae ay may katawan ng banal na emperador at Phoenix. Sa kanyang likas na talino, mabilis na uunlad ang kanyang kakayahan. Maaari siyang tumulong sa inyo na manalo sa paligsahan taon-taon at mapangalagaan ang espadang bakal na itim. Ang ibig mong sabihin, kung hindi namin ibibigay ang banal na lotus ng langit at lupa, hindi magpapaalagad ng guro ang anak mo? Tutulungan namin kayong manalo sa paligsahan at ibibigay ninyo sa amin ang banal na lotus ng langit at lupa. Ang banal na lotus na ito ay maaaring muling palakihin. Pero kung mawala ang espadang ito, magkakaproblema tayo. Payag ako. Basta't manalo sa paligsahan, ibibigay namin ang banal na lotus ng langit at lupa. Usapang lalaki. Pero sabihin na natin ngayon, kung matalo ang batang ito, hindi na namin ibibigay ang banal na lotus ng langit at lupa. Pero si Isabel ay mananatiling estudyante ko. Pwede. Ang isang estudyanteng may ganitong likas na talino, kahit matalo sa paligsahan ngayong taon, sa loob lamang ng 2 taon, makakabawi siya ng lahat. Tinutulungan tayo ng langit sekta ng espadang mandirigma. Pangulo Daniel, kami mula sa sekta ng banal na espada ay narito para kunin ang espada. Nandito ka na rin pala. Tigilan mo ang mga salita mo. Magpadala tayo ng tig-3 estudyante para lumaban. 2 panalo sa 3 laban. Ito ang napagkasunduan ng ating 2 sekta. Hindi kami natatakot sa inyo ng sekta ng espadang mandirigma. Sige, humanda ka. Ang espadang ito, akin na ito. Sino sa inyo ang mauuna? Siya si Celeste, pinakamagaling na estudyante ng sekta ng espadang mandirigma. Mamaya, gusto kong sirain mo siya. Opo, guro.
Lalong gumagaling ang eskrima ni Celeste. Parang nakikita ko ang dating kakayahan ng ating senior. Bel, anong nangyari? Matatalo na yung kuya. Bata, anong sinasabi mo? Pinapalakas mo ang loob ng kalaban. Pinapahina mo ang sarili natin. Sige. Natalo siya. Siya ang pinakamalakas na estudyante sa aming sekta. Siya pa? Kasalanan ng batang to. Katarantaduhan yan. Hindi ako nagsasabi ng katarantaduhan. Sadyang hindi sila lumaban ng husto, kaya na-relax ang kuya. Ginamit mo ang masamang sining ng samahan ng banal na emperador? Eh ano naman, natalo-talo na yan. Ricardo, nakipagsabwatan ka sa samahan ng banal na emperador? Nakalimutan mo na ba ang aral ng inyong mga ninuno? Aral ng mga ninuno? Anong kalokohang aral yan? Ang gusto ko ay ang espadang bakal na itim. Oo, may pakikitungo ako sa samahan ng banal na emperador dahil malinaw na lulupigin nila ang buong mundo ng martial arts. Punong diyang tiyak na aabot siya sa antas ng Diyos ng Mandirigma. At kayong mga ayaw sumunod sa kanya, mamamatay lang kayo. Hindi pa rin siya tumitigil sa kanyang masamang balak. Ikaw, Tatanungin ko ulit, Kayo. mayroon pa bang gustong sumubok? Kung wala, kami sa sekta ng banal na espada ang panalo. Ibig sabihin, ang sekta ng banal na espada ang mananalo. ako na. Ang sekta ng espadang mandirigma pa naman, wala na palang kahalili. Isang batang babae pa ang ipinadala para mamatay. Sige, gagawin ko yan para sa'yo. Bel, sigurado ka ba? Oo. Bel, malupit ang taong yan. Mag-ingat ka. Huwag kang magpabaya. Huwag kang mag-alala, Itay. Para dumating! Masamang tao, nakipagsabuatan sa samahan ng banal na emperador. Ako ang bahala sa'yo. Batong bata ka. Huwag mong isipin na dahil bata ka, ibabaan ko ang sarili ko para sa'yo. Mamatay ka na! Ang bagal ng espada mo! Ang batang ito, ang gaan ng kilos. Bulag ka ba, gago? Hindi mo ako mahuhuli! Hindi mo ako mahuhuli! Tangang-tanga ka! Ang bata naman ito? Tama na, Bel. Huwag ka nang maglaro. Sige, tatay, tapusin ko na siya. Patayin siya. Sige. Sa wakas, haharapin mo na ako ng diretso. Punong guro. Nanalo ang batang babae. Napanatili natin ang espadang bakal na itim. Hindi ko inakala sa murang edad niya, naabot na pala siya sa antas ng Diyos ng Mandirigma. Tatay, nanalo ako! Kaya pala ang lakas ng loob niya. Isabel, magaling. Sinaktan mo ang estudyante ko at akala mo makakaalis ka ng buhay. Walang pag-asa. Ingat. Ingat. Kahit bata hindi mo pinatawad, wala kang konsensya.
Isang batang halimaw na ganyan. Hindi ko ba siya papatayin at hihintayin pang lumaki para maglingkod sa inyong sekta ng espadang mandirigma? Ikaw. Walang problema. Ngayon papatayin muna kita tapos siya naman. Ang espadang bakal na itim ay akin pa rin. Tingnan natin kung kaya mo. Nagsanay ka ng masamang sining ng samahan ng banal na emperador. Ang samahan ng banal na emperador sa tamang panahon maghahari sa mundo. Mga tauhan, ipadala ang utos ko. Walang dapat mabuhay. Patayin. Bumalik ka! Sino ka? Ako si Elias. Ang kataas-taasang mandirigma noong 7 taon na ang nakalipas. Ano si Elias? Ako yon. Sabihin mo kay Miguel, ang paghihiganti ng aking guro, ako mismo ang gaganti. Umalis ka na! Ito ang banal na lotus ng langit at lupa. Salamat po sa pagtulong kataas-taasang mandirigma. Kung hindi, ang sekta ng espadang mandirigma ay mawawasak na sana ngayon. Kung gayon, tinatanggap ko ito. Ngayon, hindi na ako ang kataas-taasang mandirigma. Si Miguel ay puno ng kasamaan. Matagal nang hindi siya sinusunod ng mga mabubuting grupo. Bakit hindi ka na lang bumalik bilang kataas-taasang mandirigma? Para naman maging maayos ang buhay ng lahat. Hindi na muna. Delikado na ang kalagayan ng aking asawa. Kailangan kong magmadaling umuwi. Sa hinaharap ang sekta ng espadang mandirigma kung may anumang problema. Ako si Elias hindi ko ito tatanggihan. Kung nais mong bumalik ng kataas-taasang mandirigma, ang aming sekta ng espadang mandirigma ay laging handang tumanggap. Boss Miguel. Umalis na yon. Miguel, ikaw pala? Panginoon Daniel, kaninang umaga, pinayuhan kitang sumali sa samahan ng banal na emperador. Ayaw mong tanggapin ang mabuting intensyon. Ngayon, huli na ang lahat. Ano ang gusto ninyo? Siyempre para kunin ang kapangyarihan mo. Miguel, ang masasamang gawa mo. Magkakaroon ng kapalit. Kung ganon, iiwan ko ang buhay mo. Tingnan natin kung anong kapalit ang darating sa akin. Umalis na tayo. Ito ang banal na lotus ng langit at lupa. Nasa kamay ko pa lang, ramdam ko na ang napakalakas na bisa nito. Dr. Mateo, sige na po. Gagamutin ko na siya. Ano ito? Ang vital signs ng iyong asawa. Napakahina. Hindi masipsip ng banal na lotus ng langit at lupa. Hindi kaya. Inay, huwag mag-alala. Magbigay ka pa ng konting enerhiya. Subukan natin sa kanya. Sige.
Sofia, nagising ka na rin. Inay, Dr. Mateo, anong nangyayari? huwag kang mag-alala. Ito ay ang lason sa dugo ni Ginang. Mabuti na lang na naiso ka na. Ellie, okay na ako. Alam ko na, gagaling talaga si Inay at makakapagturo pa rin siya sa akin ng martial arts. Dr. Mateo, sa pagkakataong ito, maraming salamat sa iyong tulong. Nagbigay lang ako ng direksyon. Ang mahalaga ay nakuhang muli ninyo ang banal na lotus. Ngayong gumaling na ang iyong may bahay, hindi na ako makakaabala pa. Dr. Mateo, sandali lang. Hayaan mo kaming magpakita ng magandang pagtanggap. Hindi na kailangan. May iba pang mga pasyente na naghihintay sa akin. Ellie, salamat sa paghahanap ng banal na lotus at sa pagligtas sa akin. Sa pagkakataong ito, si Isabel ang may malaking ambag. Si Isabel ba ang gumawa? Siya ang nanalo sa paligsahan at nakuha ang lotus ng langit at lupa. Ang mga detalye, ikukwento ko sa iyo mamaya. Inay, habang ikaw ay tulog, marami akong kinanta para sa'yo. Narinig ko ang lahat, anak. Ang ganda ng boses ng ating Isabel. Panginoon, may masamang balita. Si Miguel, nagpapakalat siya ng lagim sa mundo ng martial arts. Pinawasak ang mga sekta at ginulo ang buong mundo ng martial arts, naging madugo at malupit na. Pakiusap, pigilan mo siya agad. Si Miguel, hindi ba't malubha ang kanyang sugat? Ang bilis niyang bumalik. Nagsanay siya ng sining ng pagsipsip ng bituin at ngayon siya ay parang halimaw na, naging ganap na isang malaking demonyo. Pakiusap, lumabas po kayo, Elias! Pakiusap, lumabas po kayo para pigilan ng demonyo. Hindi na kailangan gawin yon. Hindi na ako ang pinakamataas na mandirigma. Sa ngayon, bumaba ang lakas ko. Malamang, mahirap na siyang pigilan. Si Miguel na yon, ganito lang, walang makakontrol, hayaan lang siyang magpatayan sa mundo ng mandirigma. Elias? Ngayon ang makakapigil lang kay Miguel ay ikaw lang ang makakalaban sa kanya. Pero ngayon, antas ng santo ng mandirigma lang ako. Ito. May isang paraan ako para makatulong kay Elias na mabilis mapataas ang lakas. Daniel, anong paraan mo? Sabihin mo. Oo nga. Napakadelikado ng sitwasyon ngayon. Si Isabel ay may katawan ng Diyos Phoenix. Mabilis ang pag-unlad. Kapag ang katawan ng Phoenix ay ibinigay kay Elias, si Elias ay makakabalik sa antas ng Diyos ng mandirigma. Ano pang hinihintay? Oo nga. Ito ay kritikal na sandali para sa mundo ng mandirigma. Hindi na dapat magdalawang isip. Papa, kunin ang marka ko. Gusto kong tulungan ng Papa na maging mas malakas. Hindi pwede. Elias, bakit hindi pwede? Kapag tumaas ka sa antas ng Diyos ng mandirigma, makakapigil ka sa kanya. Kapag kinuha ko ang marka ni Isabel, siyang 10 taon lang ang buhay niya. Elias, huwag na magdalawang isip. Kapag hindi mo siya napigil sa dakong huli, lahat ng mandirigma sa mundo ay magiging gamot niya para sa kanyang pag-absorb. Sa dakong huli, pati ang anak mo. Kapag makatulong ako sa Papa, kahit mamatay ako, payag ako. Huwag kang magsalita. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. May isa pang paraan ako. Ibibigay natin lahat ng gamot at mga resources kay Elias. Gamit ang katawan ng Diyos Phoenix para i-process, si Elias ay makakabalik sa antas ng Diyos ng mandirigma. Sige. Elias. Ito ang lahat ng sekta na kaligtas sa kamatayan, ang mga kayamanang nakolekta. Bel, simulan na natin. Bel, panatilihin ang puso at maging simple. Kalmado at focus ang isip. Bel, naabot na ang antas ng santo ng mandirigma. Bel? Palagi palang napakagaling ni Bel. Agad na naabot ang antas ng santo ng mandirigma. Halimaw! Halimaw!
Kalahating hakbang sa Diyos ng Mandirigma. Naabot ni Elias ang kalahating hakbang sa Diyos ng Mandirigma. Napakaganda nito. Sa napakaikling panahon ay naabot na ang kalahating hakbang sa Diyos ng Mandirigma. Sa kalahating oras pa, Elias, tiyak na maabot ang antas ng Diyos ng Mandirigma. Kuya, ang tagal nating hindi nagkita. Nag-aabot ka pa rin ng antas ng Diyos ng Mandirigma? Masipag ka talaga. Kuya, ang tagal na nating hindi nagkita, nag-aabang ka pa rin sa antas ng Diyos ng Mandirigma? Seryoso ka talagang mag-practice. Sino yon? Gusto niyang abutin ang antas ng Diyos ng Mandirigma? Anak, magpatuloy ka sa pagsasanay. Pagsikapan mong maabot ang antas ng Diyos ng Mandirigma. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon, lalo kang dapat mag-focus. Huwag kang maapektuhan. Kuya, nagsasanay ka pa rin? Sa maikling panahon lang, kalahating hakbang ka na sa Diyos ng Mandirigma. Nagsanay ka sa masamang sining. Sa bandang huli, lalamunin nito ang isip mo. May panahon ka pang bumalik. Bumalik? Bumalik sa dati at hayaang tapakan mo ako magpakailanman? Simula nang magsimula akong magsanay, hindi na kita naabutan. Nahirapan akong lampasan ka. Paano ako makakapagbalik? Ikaw, tinalikuran mo na ang tamang landas. Wala kang magandang kahihinatnan. Tamang landas? Tingnan mo ang mga nasa likod mo ang tinatawag na tamang landas. Sino sa kanila ang hindi ko kayang patayin? Ang daan ng Mandirigma. Ay ang batas ng malakas at mahina. Mahina sila, dapat ibigay nila ang kanilang lakas. Para sa akin. Miguel, ang paghahangad ng kapangyarihan ng walang tigil ay magdudulot lang ng mas maraming pagkawala sa iyo. Tama na. Huwag kang magdaldal. Narito ako ngayon para tapusin na ang lahat sa pagitan natin. Pero may dala akong testigo. Sino? Isang taong kilalang kilala mo. Dalhin mo siya rito. Guro. Guro. Buhay ka pa pala. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Ellie, huwag mo akong pakialaman. Patayin mo ang halimaw na ito. Linisin mo ang pangalan natin para sa akin. Ano? Pamilyar ba? Matanda, ganito mo ba kamahal ang iyong paboritong estudyante? Ako ngayon ay nasa antas ng Diyos ng Mandirigma. Siya, isang kalahating hakbang sa Diyos ng Mandirigma. Paano niya ako masasaktan? Ang masamang gawa ay babalik sa iyo. Wala kang magandang kahihinatnan. Huwag mong galawin ang aking guro. Ang ginagawa mo ay tunay na walang kaluluwa. Ano? Ganito ka ba kababaw ang pasensya? Matandang hayop. Nakikita mo ba? Ito ang iyong paboritong estudyante. Natalo siya, natalo siya. Miguel, Tumigil ka na. Noong araw, kung hindi ka tinanggap ng iyong kuya, nabubulok ka na sana sa labas. Guro. Ngayon ay iba na ang sitwasyon. Siya at ako. Hindi na kami makakabalik. Ikaw, Kuya, ang anak mong babae ay kalahating hakbang sa Diyos ng Mandirigmana. Diyos na hari at katawan ng Phoenix. Talagang hindi pangkaraniwan. Miguel, huwag mong subukang galawin ang anak ko. Nandito ako. Huwag mong saktan kahit kunting bahagi ang anak ko. Paano sa dalawa lang kayo gusto mong pigilan ako?
lumuhod ka. Itong batang babae. Antas ng Diyos ng mandirigma. Huwag mong isipin na ikaw lang ang makakapaggamit ng antas ng Diyos ng mandirigma. Ako rin! Sige, tingnan natin kung gaano kalakas ang iyong antas ng Diyos ng mandirigma o kung sino ang mas malakas, ako. Ingat. Isabel, ingat. Ano na, bata? Kaya mo pa ba? Isabel, huwag kang matakot. Mag-concentrate ka. Ipunin ng lakas sa iyong dalawang palad. Walang ibang iniisip. Sige, 3 kayong sabay. Patayin ko kayong magkakasama. Paano posible iyon? Ikaw ba? Tama. Nakabalik na ako sa antas ng Diyos ng mandirigma. 2 Diyos ng digmaan. Ano naman, sinipsip ko na lahat ng kapangyarihan ng mga pinakamahusay na mandirigma sa buong mundo. Ngayon, papatayin ko ang buong pamilya mong dito. Isabel, magtutulungan tayong mag-ama. Handa ka na? Suntok ng Diyos ng digmaan na yumayanig sa langit. Pag-awit ng Phoenix sa langit. Diyos na ako ng digmaan, bakit ako natalo? Dahil mali ang tinahak mong landas. Hindi tuwid ang daan. Kahit anong pagsisikap mo, magiging bigo ka. Gusto ko lang maging malakas. Ano bang mali doon? Ang tunay na lakas, hindi ang pagdaig sa iba, kundi ang pagdaig sa sarili. Una kang natalo sa sarili mo. Hindi mo napigilan ang kasamaan sa puso mo, kaya ka nabigo. Natalo ng sarili. Miguel, naghasik ka ng lagim sa mundo ng martial arts. Kasuklam-suklam ang mga ginawa mo. Dapat kitang lipulin para sa kapayapaan ng mundo ng martial arts. Elias, hindi mo ako kayang patayin. Hindi mo karapat-dapat akong patayin. Inay, nanalo ako! Patay na si Miguel. Ang mundo ng martial arts muli nang mananaig ang kapayapaan. Salamat po, Elias.